Good morning sa ating lahat. So nasa chapter 2 pa rin tayo ng Book of Colossians, Lesson 2, Part 1, na kung saan pag-aaralan natin ang 4 principles sa Lesson 2 at ang una ay yung dalawang principle ngayon, then next week ay yung pangatlo at pang-apat na principles. Ang pag-uusapan natin ngayon is living a Christ-centered life. Bago tayo nanampalataya kay Jesucristo, ang lahat ay nakafocus sa atin. Pero nung tayo nanampalataya kay Kristo, nabago ang lahat. Hindi na sa sarili nakafocus, kundi kay Kristo na. Ngayon, tignan natin ang sinasabi ng kanyang salita sa verse 6 and verse 7a. So next week, ang verse 7b ng Colossians chapter 2. Napakahalaga nito sa ating buhay dahil kung titignan natin, ito ang itinuro ni Apostle Paul sa mga mananampalataya na kailangan ang sentro ng kanilang buhay ay walang iba kundi si Jesucristo. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him. Marami akong napansin ng mga Kristiyano nung sila ay nagsisimula, on fire sila sa Panginoon. Grabe ang pagpapagamit nila sa Panginoon. But along the way, ang nangyari, unti-unting lumalamig, unti-unting nawawala yung kanilang apoy. Unti-unting nawawala yung kanilang sigasig. Marami akong nakasabayan ng mga kabataan na on fire din magpagamit sa Panginoon. Grabe sila mag-serve sa Lord, pero nung sila'y nag-asawa, hindi na sila ganun na nagpapagamit sa Panginoon. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Na dapat kapag ang isang Kristiyano ay nag-asawa sa kapwa Kristiyano, mas lalo dapat naglalagablab. Mas lalo dapat silang on fire. Mas lalo silang useful sa kingdom ng Diyos. Pero bakit marami ako napansin na mga Kristiyano sa 3 dekadang mahigit na paglilingkod ko sa Panginoon, marami akong napansin na hindi na ganun sila on fire sa Lord. Ang problema ay makikita natin sa mga principles na kung saan ito mismo ang sagot. Maraming mga Kristiyano, kailangan bumalik sila sa kanilang sigasig sa Panginoon at sa kanilang first love sa Lord. Ngayon, dito sa verse 6 and 7, titignan natin ang 4 na principles for living a Christ-centered life. That these principles answer the question, how do we walk faithfully with Christ every day? Mahalaga mga principles na ito upang mapanatili ang ating lagablab sa Panginoon, ang ating sigasig na maglingkod sa Kanya. Napakahalaga ng 4 na prinsipyo na ito. At ano ang unang principle? Complete surrender to Christ. Nung tayo ay nanampalataya kay Jesus, hindi lang natin siya tinanggap bilang tagapagligtas, kundi tinanggap natin siya bilang Panginoon. Dahil yun ang itinuturo ng kanyang salita. Sa Romans chapter 10, verse 9 and 10, na siya'y tinanggap natin bilang Panginoon. Ng ating confession, ang ating i-confess si Jesus ang Lord ng ating buhay. Nang ibig sabihin roon, siya na mismo ang Panginoon, siya na mismo ang Master, siya na mismo ang masusunod sa ating buhay. Ngayon, tignan ninyo sa verse 6. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, na sinasabi mismo ni Apostle Paul sa mga mananampalataya, dahil tinanggap ninyo si Kristo, anong sabi niya? Bilang Panginoon. Ngayon, ito ay isang matinding challenge sa mga mananampalataya that time. Kasi under sila, nung time na yon, ang malakas na imperyo ay walang iba kundi ang Roman Empire. At ang kanilang Caesar or ang kanilang emperor ay kinikilala as Lord. Panginoon ang kanilang tawag kay Caesar. Itinuturing na Panginoon si Caesar.
Ngayon, sinabi ni Apostle Paul, ngayon ang tinanggap ninyo na Panginoon ay hindi si Caesar, kundi si Jesus Christ. Ito isang malaking challenge sa lahat ng mga mananampalataya because the moment na malaman ng gobyerno na mayroong ibang kinikilalang Panginoon, ang gagawin, ipe-persecute sila. At yan ang nangyari sa maraming mga Kristiyano. Dahil nung nalaman ng gobyerno na mayroong ibang Panginoon na kinikilala ang mga mananampalataya, grabe ang persecution na kanilang naranasan. Pero sa kabila ng persecution na ito, ang lahat ng mga totoong nananampalataya tumanggap kay Hesukristo, nanatili sila kay Hesukristo. Ngayon, tignan ninyo, ang kasunod dyan na word sinabi roon, continue to live your lives in Him. Ngayon, sa King James, ang paggagamit niya ay ganito, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Ginamit sa NIV, continue. Ginamit sa King James is walk. Parehas lang yon. Na ang buhay Kristiyano ay hindi lang hanggang rito, ipinapakita niya na ito ay isang journey. Tingnan niyo yung word. Yung word na receive, then yung word na walk. Ang receiving and walking ay inseparable. Ang receiving, ipinapakita nito ang justification. Ang walking, ipinapakita nito ang ating lifestyle, ang ating sanctification. Usapan rito ang ating spiritual growth. Na lahat ng mga mananampalataya ni Hesukristo, hindi lamang hanggang justification, ang sabi mismo ng salita ng Panginoon, tuloy-tuloy tayong lumakad, tuloy-tuloy tayo sa ating pananampalataya, tuloy-tuloy tayong mag-grow mismo sa ating Panginoong Hesus. So, itinuturo ng salita ng Panginoon, yung word na walking ay walang iba kundi ang ating ongoing surrender. Na tuloy-tuloy na nakasuko ang ating buhay sa ating Panginoon. Hindi lang ngayong araw na ito, kundi lifestyle ito. Ito ay hindi pang 10 years, ito ay habang buhay na nakasuko ang ating buhay sa ating Panginoong Jesus. So, itinuturo ito mismo ng salita ng Panginoon. Tignan natin sa 1 John chapter 2, verse 6. Whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. So, ang sino man nagsasabi na siya ay kay Kristo, dapat mamuhay kay Kristo at lumakad na katulad ng lakad ni Hesukristo. Kung anong karakter ng ating Panginoong Hesus, kung anong ugali ng Panginoong Hesus, kung anong lifestyle ng ating Panginoong Hesus, ganun din dapat ang lahat ng kanyang mga tagasunod. So, ang mga totoong mananampalataya, lumalakad mismo na nakasuko ng buong buo sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, balikan natin doon sa verse 6 na sinabi roon, yung ating ginamit sa NIV na continue. Yung continue na yun ay usapan doon ang perseverance. So, kahit anong sitwasyon, maganda, pangit, may pagsubok o wala, may persecution o wala, naghihirap man ako o hindi, mananatili pa rin ako sa Panginoon. Bakit? Because faith that saves is faith that continues. Yun ang katotohanan doon. Ang saving faith ay nagpapatuloy. At yun ang itinuturo mismo ng salita ng Diyos. Ang totoong nanampalataya kay Hesukristo nagpapatuloy. Kahit anong sitwasyon yan, babalikan natin ang sitwasyon ng mga mananampalataya nung time na yon. Grabe ang persecution. Liban pa sa kanilang mga personal problems, personal trials, matindi ang persecution mula sa government at sa iba't ibang mga religion, but still, sila nagpapatuloy sa Panginoon. So, anong dapat natin gawin? Walk with Christ daily. Anong ibig sabihin kapag sinabi natin walk with Christ daily? Usapan rito ang ongoing surrender. Lahat ng bahagi ng ating buhay, hindi lang yung ilan, dapat nakasuko sa Panginoon. Ano-ano ba yung mga areas na ito? Sa ating decisions,
Sa bawat pagdidesisyon natin, maliit o malaki, mahalaga na ilapit natin ito sa Panginoon. Ito ba ang kalooban ng Diyos? Halimbawa, sa pagpasok sa trabaho, hilingin natin, Lord, ito po ba ang kalooban nyo? Ito po ba ang gusto nyo para sa akin? Dito po ba sa place ako pupunta? Or dito po ako sa ganitong place? Yun yung ibig sabihin, walk with Christ daily. So sa decision making, hindi ikaw ang siyang nangunguna, hindi nakasentro sa iyo, inilalapit mo lahat sa Panginoon dahil siya na ang Panginoon ng buhay mo. Siya na ang masusunod. Maging sa ating habits. Ano yung mga nakasanayan natin na hindi nakaka-honor sa Panginoon? Katulad ng bisyo, hindi nakaka-honor sa Panginoon. Or maaari yung sobra sa paggamit sa social media na hindi nakaka-honor sa Panginoon. Or maaring ilan sa inyo madaling magalit, hindi na-honor si Lord. So kailangang humingi ng lakas para magbago. Hindi natin kaya sa ating sariling kakayanan, kundi sa tulong mismo ng Panginoon. Hindi lamang yon. Kasama sa area na yan ang relationship. Sa ating pakikipagrelasyon, sa mga may asawa, na-honor ba ang Panginoon sa inyong relationship? Paano nyo itrato ang isa't isa? Hindi lamang yon. Yung relationship natin sa ating mga anak, sa mga mayroong anak. Na-honor ba ang Panginoon sa pakikitungo natin, sa pagpapalaki natin sa ating mga anak? Sa ating mga kaibigan, kumusta ang ating relasyon sa ating mga kaibigan? Baka backstabber tayo. Baka mabait lang tayo sa harap, sa likod. Ay kung ano-anong kinukwento natin sa ating kapwa. Kailangan na-honor ang Panginoon. Hindi lamang yon. Sa ating kapitbahay, kumusta ang ating relationship sa ating kapitbahay? Sa ating mga katrabaho, kumusta ang ating relationship sa ating mga katrabaho? And also, even in romantic relationships. Kahapon, meron akong pinost na pinamagatan kong non-negotiables in entering a romantic relationship. Kasi mahalaga ito. Madalas, binabaliwala ito ng karamihan. Kaya meron akong inilagay na ilang punto doon. Unang punto na inilagay ko, do not enter because of loneliness. Alam niyo kung bakit ko kasi nilagay ito? Dahil sa meeting namin ng mga pastors, merong lumapit. At lumapit doon sa isang pastora natin. Sabi niya, Pastora, tumatanda na ako, malungkot ako, kailangan ko ng mag-asawa. Sipin mo, no? Nalungkot ka lang, gusto mo na magkaasawa. Kaya sabi ko, yan yung point number 1 ko. Habang nag-meeting kami, sabi ko, yan yung point number 1 ko. Do not enter because of loneliness. Huwag kang papasok sa romantic relationship dahil malungkot ka. Kung pumasok ka sa relationship dahil malungkot ka lang, nako, namali ka ng desisyon. Bakit? Baka lalabas na maging idol mo na yung tao na yun dahil ginagawa mo, sa kanya mo hinanap ang kaligayahan. Ang sabi ng Bible, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Psalm 37:4. So, ang isang buhay na nakasentro kay Kristo, si Kristo ang kanyang kaligayahan, hindi sa ibang bagay. So, sa romantic relationship, sa mga dalaga, binata, do not enter because of loneliness. And do not enter with an unbeliever. Bakit? Sinabi na ng salita ng Diyos. Magkaiba yan ng priorities, magkaiba yan ng values, at magkaiba kayo ng Panginoon. Tandaan ninyo, magkaiba yan ng Panginoon. Ang unbeliever, iba ang Panginoon yan. Ang mga believers, ang Panginoon yan, si Jesus Christ. Kaya magkaiba kayo ng lakad. Kaya impossible na mabuo ang isang godly family kung unbeliever ang iyong kapartner. Ang goal, sinabi ng salita ng Panginoon in Malakay, mag-reproduce ng godly seeds. Yun ang goal ng pagbuo ng pamilya. Hindi dahil sa malungkot ka, hindi dahil sa nagwapuhan mo yung tao. At wag rin kayong papasok. Ito, usapan natin na si Kristo mismo ang naghahari sa atin. So, sabi ko nga sa inyo, dapat kasama sa relationship. Kasama dyan yung romantic relationships. Ito, paalala ko sa mga kabataan. Kapag hindi pa kayo handa na mag-asawa,
Huwag muna kayong pumasok sa relationship kung hindi kayo handa na pumasok sa commitment. Kasi tandaan ninyo, pag-aasawa, covenant yan eh. Pag sinabing covenant, hanggang kamatayan yan. Pagharap nyo mismo sa dambana, pumapasok kayo sa isang tipan. Mostly, ang tinitingnan kasi ng marami ay yung papel na pipirmahan. Hindi nila tinitingnan ang covenant. Yung iba, ang inihanda nila, yung mga pagkain. Hindi yung journey ng pag-aasawa. Ang pag-aasawa hindi nag-e-end doon sa pagharap ninyo sa dambana. Pagpasok ninyo roon, pagkapangako ninyo yon, habang buhay na yan, wala nang atrasan. Sabihin mo sa katabi mo, pag binata, dalaga yan, wala nang atrasan yan. Maaaring sasabihin mo, feel na feel ko na po, ready na ako, grade 8 ka pa lang. Di nga mag-urong, di mo pa magawa, feel mong ready ka. Nagpapagising ka pa sa mga magulang mo, Mami, Daddy, gisingin mo po ako, baka malate ako sa school. Tapos ready ka na mag-asawa? Hindi ka pa ready. Amen po ba? Anyway, wala namang ganun siguro rito. Amen po ba? Parang ang hirap at. Hindi lang yon. Minsan kasi yung iba pumasok sa relationship dahil nagrebelde sila sa kanilang mga magulang. Or kaya nagre-rebelde sa mga leaders, sa Christian leaders, sa mga spiritual leaders. Sabihin ko sa inyo, ang hirap pumasok sa relationship na yon ang motivation. Bakit ko itinuturo ito? Kung hindi ko kayo mahal, di ko natuturo ito sa inyo. Ako, may asawa na ako, okay na ako. Masaya na ako sa buhay ko. Fulfilled na ako, sapat na yon. Pero bakit ko sinasabi ito? Para hindi na kayo dumaan sa matinding pain. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, tignan ninyo, mas nagiging mababaw na ang marriage. Nawawala na yung reason, yung purpose. Wala na yung pagpapahalaga sa marriage sa generation na ito. At hindi lang ito, maging sa mga susunod na generation, ipinagpauna na yan ng Panginoong Sus. Kaya dapat maging kakaiba ang lahat ng mga mananampalataya. Lagi at laging i-honor natin si Christ. Hindi lang sa ilang aspeto ng buhay natin. Hindi lang doon sa work natin. Hindi lang sa ibang part ng ating buhay, kundi sa lahat ng part ng ating buhay. Amen po ba? Kaya sa mga dalagat binata, mamaya may ipopost ko, kasi may part 2 itong pinost ko kahapon, na pinamagatan kong guarding your heart while single. Ayan, paano nyo i-guard ang inyong puso habang kayo ay single at hindi pa kayo tricycle? Maganda yan, para alam ninyo habang naghihintay kayo, paano nyo i-prepare ang inyong sarili. So meron mga ilang puntos habang naghihintay kayo, habang hinihintay nyo yung itinakda ng Diyos para sa inyo. Amen? Hindi lamang yon, kasama dyan sa pagdating sa walk with Christ daily, yung ating mga priorities. Inuuna ba natin ang pagsamba, ang ating pananalangin, ang paglilingkod kay Christ, kaysa mga panandaliang bagay tulad ng pera, tulad ng karir, tulad ng luho? Dapat alam natin kung ano ang tamang priority. Dapat si Lord ang number 1. Dahil yun ang sinabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So, nauuna si Lord. Sa lahat ng bagay, maging sa ating pagtatrabaho, sa ating pag-aaral, sa family, si Lord ang number 1. Amen po ba? Principle number 2, cultivate and constructed in Christ. Tingnan natin ang sinabi mismo ng verse 7a, rooted and built up in Him. So, mayroong dalawa na binanggit si Apostle Paul dyan, dito sa verse 7, yung word na rooted, second is built up. Nagsimula sa agriculture, dahil yung word na rooted, then built up, architecture. Ano ang kanyang ipinapakita? Una, ipinapakita niya sa rooted, tayo'y itinanim kay Kristo.
Ibig sabihin, dapat tayo lumalim kay Christ. Dapat kay Kristo lang tayo maitanim. Wala nang iba. So, nung sinabing rooted, saan tayo kumukuha ng lakas? Kay Kristo mismo. Sa Kanya tayo huhugot ng lakas. Sa ating spiritual nourishment. Kay Jesus Christ ang lahat. So, yung sumunod na built up in Him, ipinapakita rito, di ba kung titignan ninyo, yung una sa rooted, palalim. Yung built up sa architecture, kitang-kita naman ngayon. So, nauuna, ang ating ipinapakita roon yung hindi nakikita. Ano yung mga hindi nakikita na ginagawa natin? Yung ating prayer devotion, yung ating intimacy sa Panginoon, na nakafocus mismo ang ating relationship mismo sa Diyos. Ngayon, ito naman, yung salitang built up in Him. Yung tuloy-tuloy tayong nag-grow, nagmamanifest. Kasi nga, kapag ikaw talaga totoong nanampalataya kay Kristo, nakikita yan sa buhay natin. So sa ipinakita mismo ni Apostle Paul rito, pinapakita niya na ang Christian life ay parehong grounded at growing. Stable and progressing. Kaya nga, rooted and built up in Him. So, anong dapat natin gawin? Grow deeper in Christ. Tuloy-tuloy dapat tayong lumalim kay Jesucristo. Anong ibig kong sabihin? Ipinapakita nito ang ating spiritual disciplines. Kapag sinabi nating spiritual disciplines, una, titignan natin sa Scripture. Saan ba tayo humuhugot ng lakas? Di ba sinabi ko sa inyo kanina, kay Kristo. Napapalakas tayo sa pamagitan ng Kanyang salita. So kailangan ang mga mananampalataya ay mayroong regular na pagbabasa at pagninilay ng salita ng Diyos. Paulit-ulit kong sinasabi ito. Napaka-basic pero hindi ginagawa ng maraming Kristiyano. At ito yung isa sa mga mahirap na gawin ng maraming Kristiyano, yung consistency. Yung consistency lang magbasa at magnilay ng salita ng Diyos araw-araw. Hindi ko sinabing magbasa lang ng Bible, kasama dyan yung tinatawag nating pagninilay. Ano ba pagkakaiba ng pagbabasa at pagninilay? Madalas kasi, basta't binasa lang natin, nang hindi natin inuunawa. Parang ganito, basta't kumain tayo, sinubo natin yung pagkain, nilunok na natin, hindi natin ginuya. Ang pagninilay, nginunguya mo, ninanamnam mo ang Kanyang mga salita. Kaya usapan dyan, hindi pabilisan Hindi paramihan kung nakarami ka ng pagbabasa ng buong Bible or kung ilang chapter ka sa isang araw. Usapan dyan, pinagnilayan mo ba ang salita ng Diyos na iyong binasa or binabasa araw-araw? Kaya pag binasa natin ang salita ng Panginoon, halaga, inuunawa natin, pinagninilayan nating maigi. Kasi tandaan ninyo, ang salita ng Diyos, ito yung nagbibigay sa atin ng lakas. Ito ang ating liwanag. Ito ang ating sandata. Ito rin ang ating shield. Yung sinabi kong sandata, ito ang ating espada. So kailangan mismo natin ng salita ng Panginoon. Pero hindi lamang hanggang roon. Siyempre kasama roon ang ating prayer devotion, ang ating prayer life. Ngayon, mostly yung iba nag-e-end lang sa kanilang prayer devotion, walang corporate prayer. Ang aking napansin sa ilang church na pinagpasturan ko, isa sa mga kinatatamaran ng maraming mga mananampalataya ay ang corporate prayer. Pag-usapang corporate prayer, kakaunti ang dumadalo. Kasi para sa kanila, Sunday lang. Ang corporate prayer, para sa kanila, dagdag na trabaho na naman, dadagdag na naman na gagawin. Hindi nila nakikita ang dahilan bakit mayroong corporate prayer. Kung titignan natin sa Old Testament, mayroong corporate prayer. Nagsasama-sama ang mga mananampalataya upang tumawag sa Panginoon. In 2 Chronicles chapter 7, verse 13 and 14, sinabi mismo ng Panginoon, ngunit sa sandaling ang bayang ito'y magpakumbaba at manalangin. Magkakasamang nananalangin. Noong panahon nila Jehoshaphat,
Sama-sama silang nananalangin, tumatawag sa Panginoon, sama-sama nagwa-worship sa Panginoon. In New Testament, ang lahat ng mga mananampalataya, sama-sama sila hindi lamang sa fellowship, hindi lang sa breaking of the bread, hindi lamang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sinabi roon, prayer. Yung prayer na yun, ang kanyang tinutukoy is a corporate prayer. Ang mga mananampalataya, sama-samang nananalangin. Kung titignan natin in Acts chapter 2, ang 120 disciples ay sama-samang nananalangin. For 10 days. Nandun sila sa upper room. Isipin mo, itong 120 na ito, sa 10 araw na yon, sama-sama silang nananalangin. At anong sumunod? Ang outpouring ng Holy Spirit. At pagkatapos, makikita natin roon na nangaral sila ng salita ng Diyos at na-save ang 3,000. At sinabi ng salita ng Diyos na hindi lamang nag-aral sa paanan ng mga apostol ang 3,000 na ito na mga mananampalataya, kundi magkakasama silang nananalangin. Corporate prayer. In Acts chapter 4 and chapter 5, binantaan ng church ng Panginoon. Anong sabi ng Bible? Magkakasama silang nananalangin. Corporate prayer. Nung nakulong si Peter, makita natin doon, nagsasama-sama na naman ang mga mananampalataya. Isipin ninyo, nung nagsama-sama sila, ang nakakulong noon ay walang iba kundi si James. At nabalitaan nilang napugutan ng ulo si James, ang kauna-unahang apostol na namartir. Sumuko ba sila? Hindi. Sumunod na naikulong ay walang iba kundi si Apostle Peter. Anong ginawa ng mga kapatid? Sama-sama pa rin silang nananalangin. Corporate prayer. Na madalas hindi makita ito ng maraming mga mananampalataya ang kahalagahan ng corporate prayer. Kasi kapag nagsasama-sama ang mga mananampalataya na tumatawag sa Panginoon, iba ang impact. Kabi-kabila ang pang-aatake. Grabe ang discrimination sa mga Christians. Pero dahil nagsasama-sama silang nananalangin, hindi sila naigugupo, hindi sila naitutumba, hindi sila bumabagsak. So kung ang church sama-samang nagpe-pray, then ganun din kalakas ang church ng Lord. Gusto natin maging deeper sa Panginoon? Then mahalaga ang corporate prayer. Kasi kung titignan ninyo, in Ephesians chapter 4, usapan dyan, sama-samang paglago, hindi lang yung mag-isa na mananampalataya, kundi sama-sama na nag-go-grow ang lahat ng mga mananampalataya. Hindi lamang sa corporate prayer, kundi sa fellowship. Mahalaga na magkakasama ang lahat ng mga mananampalataya. Kasi mostly, ganito ang kaisipan ng marami. Anyway, madalas kong marinig ito. Kahit di na ako magsimba, doon lang ako sa bahay, lalago naman ako kasi nagwo-worship naman ako kay Lord, nagpe-pray naman din ako. Saan sa sinabi ng Bible na hindi kailangan ng fellowship? Babalik ulit tayo sa chapter 2. Laging magkakasama ang mga mananampalataya, kaya binanggit doon fellowship. Kaya mali yung kaisipang sa bahay na lang ako, magpe-pray na lang ako. Tandaan niyo, walang nag-go-grow sa isolation. Kailangan natin ang isa't isa. Magpalakasan sa isa't isa. Kasi paano natin maipapractice ang teaching ni Jesus Christ kung naka-isolate tayo? Paano natin mapapractice ang love one another kung naka-isolate tayo? Paano natin mapapractice ang pagpapanalanginan sa isa't isa kung naka-isolate tayo? Paano natin mapapractice ang pagbubuhat ng dalahin ng bawat isa kung naka-isolate tayo? Kung walang fellowship, paano rin natin mapapractice ang pagpapatawad kung mag-isa lang tayo? Paano natin mapapractice ang pag-aaruga sa isa't isa kung mag-isa tayo, kung naka-isolate tayo? Ang church ay inihalin tulad sa isang katawan. Iba't ibang bahagi, iba't ibang parte. Kaya mga kapatid ko, kahit kaano kayo kabisi, huwag niyong kalimutan ang kahalagahan ng fellowship. Anyway, nakikita ko naman dito sa New Life na lagi kayong may time sa Panginoon. At yan ay aking kinokomment at yan ang lagi kong pinagpapasalamat sa Panginoon. Kahit nga maulan, alam niyo lalo na pag hapon, di ba, ang lakas-lakas ng ulan. Binabaha na nga sa ilang barangay.
Pero marami pa rin dumadalo. Kaya alam niyo, yun yung pinagpapasalamat ko sa Lord. Na yung culture ng New Life, na kahit maulan, kahit bagyo, umaattend pa rin kayo sa fellowship. Yun ay pagpapakita na alam ninyo kung anong priority ninyo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya mga kapatid ko, tuloy-tuloy dapat tayong lumalim sa Panginoon. Kaya mahalaga talaga yung lagi tayong magkakasama, nandoon ang fellowship, magkakasama tayong nagwo-worship. Mahalaga ang corporate worship, corporate prayer. Ito yung magkakasama ang lahat ng mga kapatid sa Panginoon, magkakasamang nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang yung nag-iisa ka. Dahil tandaan ninyo, yes, dapat meron tayong personal devotion, yung nagpe-pray tayo, na mag-isa tayo, nag-aaral ng salita ng Diyos, pero yung magkakasama, wag na wag ring mawawala. Kasi nga, biblical yan. Sinabi na ng salita ng Diyos na laging magkakasama ang mga mananampalataya, so ganun din tayo. Alam niyo, matindi ang influence ng mundong ito. Kung magkakahiwalay tayo, madali tayong maatake. Kung mayroong ma-isolate, madaling malapa ng kaaway. Lalo na ngayon, tignan niyo ang influence ng mundo. Tignan niyo ngayon ang kultura ngayon sa panahon na ito. More on nakafocus sa sarili, hindi na kay Christ. More on nakafocus sa success at hindi na kay Christ. Maraming mga mananampalataya ang nawala rin sa focus dahil sa influence ng mundong ito. Ngayon, kailangan tayong bumalik sa fellowship. Kailangan sama-sama muli ang lahat ng mga mananampalataya sa pananalangin, sa pagsamba, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, magkakasama muli. Dahil, tandaan ninyo, kapag magkakasama ang mga mananampalataya, kahit anong gawin ng kaaway, hindi niya masisira ang mga mananampalataya. Pero pag mayroong mahiwalay, yon yung madaling malapa, madaling mahulog, madaling bumagsak, madaling masira, at madaling malayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan i-keep natin na lagi tayong magkakasama na kung saan ang sentro ng lahat ng ginagawa natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So next week, ang principle number 3 and 4. Kaya huwag po kayong mag-a-absent. Amen?